Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera, kundi ito ay kawalan ng kakayahan upang makamit mo ang buong potensyal bilang isang tao. Isang sipi mula kay Amartya Sen. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay sa ating bansa. Ngunit, ito ay madalas na binabaliwala. Pero ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ay tila isang sakit ng walang lunas. Ito ay inilalarawan bilang kakulangan ng pera o mga material na bagay upang mamuhay ng disente. Sa ating mundo ngayon, alam nating tinatawag na mahirap ang mga taong walang sapat na yaman para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ngunit, ang kahirapan ay isang kalagayan na pilit na gustong matakasan ng kahit sino man sa atin. Ang Pilipinas, matagal nang hinaharap ito. Ang hamon ng pag-unlad dahil sa napakaraming pamilya na nakakaranas ng matinding kahirapan. Maraming salik ang nagdudulot ng kahirapan at humahadlang sa pag-angat na ekonomiya ng ating bansa. Sa mga masikip na mga kalye ng Maynila, makikita ang mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping mga materyales na sumasalamin sa malawakang kahirapan kung saan nagsusumikap ang mga pamilya na makaraos dito. Sa mga pook, maralita sa lungsod, namumuhay ang mga pamilya sa masisikip na espasyo na kulang sa mga maayos sa sanitasyon na naglalagay sa kanila sa panganib, sa kalusugan at nagpapababa ng kalidad ng kanilang buhay. Ang kahirapan ay isang malaking hadlang sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Maraming kabataan ang hindi nakakatanggap ng dekalidad na edukasyon dahil sa kahirapan. Dahilan upang iwanan nila ang kanilang mga pangarap. At naroon din ang di makatarungang pagtrato na nararanasan ng ilan dahil sa kanilang pinagmulan. Paano nga ba natin maaasahan ang isang maunlad na ekonomiya kung hindi natin matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng edukasyon, pangkalahatang kalusugan, at pagkakapantay-pantay ng kahit sino mang Pilipino ngayon? Kakaunti lamang ang pagkakataong makapag-aral ang ilan, dahilan upang sila ay patuloy na mahulog sa kailaliman ng kahirapan, na tila walang paraan upang makaahon dito. Kaya't napakahalagang solusyonan natin ito upang muling maging maganda at maayos ang ating tinitirahang mundo ngayon. Hindi simpleng suliranin ang kahirapan na maaaring malutas sa isang iglap. Ngunit maaari tayong magsimula bilang henerasyon sa mga unang hakbang upang mapagaan ang mga hamon na ito sa makabagong panahon. Mahalagang marinig ang ating boses, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga lokal at pambansang pinuno at himukin silang suportahan ang mga hakbangin para sa pagbawas at paglutas ng kahirapan. Maaari tayong magbigay ng kontribusyon sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng mga advokasya at pagbibigay ng ating oras bilang mga mag-aaral. Hindi lamang tayo ang mga pinuno ng bukas, tayo ay ang mga tagapagpauna ng pagbabago sa ngayon. Tara at magkaisa tayo sa ating layunin, patungo sa hinaharap kung saan ang kahirapan ay hindi na maging hadlang sa sino man para abutin ang kanilang mga pangarap. Ngunit higit pa sa pagbibigay ng tulong, ang tunay na solusyon sa kahirapan ay nakasalalay sa pagbibigay kapangyarihan sa bawat individual na bumuo ng mas maliwanag na hinaharap. Kaya naman, kailangan nating buwagin ang sistema ng diskriminasyon, kawalang katarungan, at kawalang pantay na oportunidad na nagiging ugat ng kahirapan. Sa pamamagitan ng edukasyon, patas na oportunidad, at mas maayos na mga programa ng gobyerno,
maaari nating maitayo ang isang lipunang makatao at makatarungan. Kaya, ang kahirapan ay hindi isang hatol na habang buhay, kundi isang hamon na sama-sama nating malalampasan kung may pagkakaisa, aksyon, at paniniwalang kayang umangat ng bawat Pilipino. Tayo ang magdadala ng pagbabago at ngayon ang tamang panahon upang baguhin ito.